3 araw akong hindi kumain at uminom. Sa wakas ay nakakuha rin ng berdeng tren na tiket sa ibabang higaan pa uwi sa probinsya para magbagong taon. Pero nang mailagay ko na ang mga bagahe, at papahiga na sana ako sa ibabang higaan para magpahinga, biglang lumingon ang matandang babae sa tapat at titig na titig sa akin. Nagsalita siya na parang natural lang. "Binata, ikaw na lang ang matulog sa itaas. Ibigay mo sa amin ang pwesto na ito." Ako ba ang sinasabi mo? Hindi ako makapaniwalang tinitigan ko siya. Tumingin din ako sa mga gamit na nakahiga sa kalahati ng kama. Bukod sa mga damit na pampalit, ang natitira ay mga dala ko. Napasalubong para kina nanay at tatay. May 7 o 8 bag na iba-iba ang laki. Mukha ba talaga akong taong bagay umakyat at bumaba? Nang makita ng lola ng bata na hindi ako gumalaw, medyo hindi naging maganda ang tono niya. "Hindi mo ba nakikita na may 5 taong gulang na bata rito?" "Ano? Hindi mo ba nakita ang mga magulang niya? Bakit ka nandito at basta nalang kumikilalang ama?" Biglang nagbago ang mukha ng lola ng bata, at agad siyang nagmura. "Ano ang pinagsasabi mong kalokohan? Sinasabi ko sa'yo na umakyat ka na agad. Ibigay mo ang pwestong ito sa akin at sa bata. Hindi mo ba alam ang paggalang sa matanda at pag-aaruga sa bata?" Hindi ko napigil ang iikot ang mga mata ko. Kakasakay ko pa lang ay ganitong tao agad ang nakaharap ko. Naranasan ko pa talaga ang sapilitang pagpapalit ng upuan. "Hindi mo ba nakikita ang dami ng dala ko? Alam mo ba ang kusang loob na prinsipyo? Ayoko talagang magpalit ngayon. Kahit dumating pa ang konduktor ay walang silbi. Huwag mong isipin na dahil matanda ka ay espesyal ka na." Galit na galit ang lola ng bata. Inilabas niya ang ulo at sumigaw. "Nasaan ang konduktor? May nang-aapi ng matanda rito." Ray, ang puso ko, sobrang sakit, nang sumigaw siya ng ganyan. Maraming pasahero sa bagon ang tumingin. Mabilis ding sumiksik papunta ang konduktor mula sa unahan. Ano ang nangyari, may problema ba? Nang makita ng lola ng bata ang suot niyang uniforme, agad niyang tinapak ang hita at sumigaw. Ayaw magpalit ng higaan ng binatang ito. Kawawa naman ako, malapit na akong mag-anim na po. Bata pa ang kasama ko. Kailangan pang sumunod sa akin sa pag-akyat at pagbaba. Sobrang wala talaga siyang awa. Nakikisabay pa ang apo niya. Biglang umiyak. Ang iyak ay kunwaring kawawa at masakit sa tenga. May pasaherong nakasimangot sa tabi, palit higaan lang naman. Pagbigyan mo na. Hindi ka naman mababawasan. Nasa labas ka ng bahay, huwag mong pahirapan ang matanda. Hindi madali ang pagiging matanda. Ay may nagtuturo pa sa akin. Tiningnan ko siya, ayaw kong magbigay, bawal ba? Anong batas ang nagsasabing dahil matanda siya? Kailangan ko nang magbigay. Kung gusto mong magbigay, ikaw ang magbigay. Hindi mo ba kayang mag-isip para sa iba? Kung ang magulang mo ay maagrabyado sa labas, magiging maayos ba ang pakiramdam mo? Umisi ako ng malamig. May tamang asal ang mga magulang ko. Hindi sila nang aagaw ng upuan ng iba kapag nasa labas. Huwag kang mag-alala, biglang nagalit ang lola ng bata. Sino ang sinasabi mong walang asal? Sino ang tinutukoy mo? Emosyonal na emosyonal siya. Halatang gusto niya akong saktan. Buti na lang hinarang siya agad ng konduktor. Huwag kayong magagalit, huwag. Titingnan ko muna kung may bakanteng pwesto. Pwede ko ba kayong ayusan? Nang marinig iyon ng lola ng bata, medyo kumalma siya. Gusto ko ng ibabang higaan. Mas mabuti kung soft sleeper. Natatawa na lang ako sa loob. Gusto pa talaga ng soft sleeper. Ang ibabang higaan sa hard sleeper binayaran ko pa ng dagdag. Matagal nang sold out ang soft sleeper. Ang ganda talaga ng iniisip niya. Gustong gumastos ng hard sleeper para sa soft sleeper. Tama nga, mabilis lang nag-flip ng talaan ang konduktor. At mukhang nahirapan, wala ng angkop na soft o hard sleeper. Paano kung maghintay muna kayo ng ilang estasyon? Bukas ng tanghali may mababakanteng higaan. Biglang sumabog ang galit ng lola. Bukas ng tanghali. Bukas ng hapon bababa na ako ng tren. Gusto mo pang paghintayin kami ng bata ng ganon katagal? Paghanap ka pa ulit, baka natatakot kang malugi kaya hindi ka naghanap ng maayos. Medyo nainis din ang konduktor. Hindi niya inakala na biglang nag-180 degree ang ugali ng lola ng bata. Tumahimik na rin ang mga nanonood sa paligid. Sa ugaling ito, parang may utang pa ang konduktor sa kanya. Sa tingin pa lang hindi na siya mukhang marunong makipag-usap. Napilitan na lang umiti ang konduktor, ganito na lang po. Babantayan ko para sa inyo. Kung may mabakante sa gitna, tatawagin ko kayo agad para lumipat, pwede ba? Kung may dumating na pasahero, kailangan ninyong magbigay. Syempre hindi pumayag ang lola ng bata. Diretso niyang itinuro ako paano mangyayari iyon. Ako ay isang matandang babae na may kasamang 5 taong gulang na bata, lipat ng lipat. Anong itsura niyan? Paano kung matisod o masaktan? Sabihin mo na lang sa lalaking ito na ibigay ang pwesto sa amin. Hindi ba pwedeng umisi ako, malinaw na hindi na siya nagkukunwari? Hindi ako magpapalit. Marami rin akong gamit. Sa tingin mo ba madali rin sa akin ang palipat-lipat? Nakita ng konduktor na walang tigil ang pagtatalo namin. Medyo nahirapan din siya sandali. Buti na lang dumating ang punong konduktor.
Mabilis niyang inalam ang sitwasyon. Tumingin siya sa lola ng bata kung hindi ako nagkakamali. Kayo ay may 3 higaan sa itaas, gitna at ibaba dito, tama ba? Tumango ang lola ng bata, oo. Kung ganoon, ikaw at ang bata ang matulog sa ibabang higaan. Hindi ba pwedeng sa gitna at itaas matulog ang anak mo at manugang? Pagkasabi nito, doon lang naunawaan ng lahat. Oo nga, malinaw na may isang ibabang higaan. Sapat na sapat para sa lola at sa bata. Bakit kailangan pang agawin ng ibabang higaan ng iba? Kanina pa may pakiramdam na akong may mali. Napakabastos magsalita ng matandang babae. Parang may utang sa kanya ang binata. Akala ko silang dalawa lang, isang matanda at isang bata. Hindi ko inakalang may iba pa pala siyang kasama. Bakit hindi kayo nagsasalita? May sarili naman kayong ibabang higaan. Ano pa ba ang iniisip ninyo? Matulog na lang kayo sa sarili ninyong ibabang higaan. Bakit kailangan pang mangagaw ng sa iba? Sa gitna ng mga puna ng lahat, ang pamilyang 4 ay halatang ayaw, pero isa-isa silang bumalik sa kani-kanilang higaan. Pinauwi na rin ng punong konduktora ang lahat. At nagpatuloy siya sa pagpapanatili ng kaayusan. Nakabuntong hininga ako, umupo ako sa kama at naglaro ng cellphone. Pero nanatiling nakatutok ang atensyon ko sa mga tao sa tapat. Ang biyahe na ito ay tiyak na hindi magiging madali, dahil sa sinabi kanina ng lola ng bata. Biyahe sila hanggang bukas ng hapon halos sa terminal. Ako rin ganoon, may 30 oras pang biyahe sa gitna. Kailangan kong makasama sila, hindi masasabing walang mangyayaring gulo. At tama nga, makalipas lang ang mahigit 1 oras. Nagsimulang mag-ingay ang batang lalaki sa tabi. Gutom na ako, gusto kong kumain. Agad siyang hinawakan ng lola niya. Kumuha siya mula sa bag ng matagal ng malamig na puting tinapay na manto. Mahal ang pagkain sa tren. Sumunod ka, may dala si lola na tinapay. Kumain ka ng tinapay. Punong-puno ng ayaw ang mukha ng batang lalaki. Yumuko at isang kagat lang ang kinain. Sabay hampas at tinapon sa sahig ang tinapay. Ayoko nito. Hindi ito masarap. Ayoko nito. Punong-puno ng kawalan ng magawa ang mukha ng lola. Makinig ka kay lola. Mahal ang pagkain sa tren. Pagdating sa estasyon, ilalabas kita ni lola para kumain ng masarap. Ngunit biglang gumalaw ang mga mata ng bata. Agad niyang napansin ang supot ng regalo sa tabi ko. Itinuro niya iyon, gusto kong kainin iyon. Ibigay mo sa akin ang cake na asukal. Ang tinuturo ng bata ay ang Asmendas cake na inihanda kong iuwi bilang pasalubong. Hindi ko siya pinansin. Agad nagsalita ang matandang babae, binata. Gustong kainin ng apo ko ang cake mo. Bigyan mo ng 2. Hindi man lang siya nagsabing bibili. Diretso na lang siyang humingi. Masama ang loob ko at hindi ako nagbigay. Ay pagbibigyan ako nito pag uwi. Hindi natuwa ang lola ng bata, bakit ka napakakuripot? Pinapalit ka ng higaan. Ayaw mo nang magpalit. Pati ba naman kaunting cake ayaw mo pang ibigay? Hindi mo ba nakikitang umiiyak na sa gutom ang bata? Nakikisabay agad ang batang lalaki at umiiyak, gutom na ako. Sobrang ingay, nakakasakit ng ulo. Direktang nakaistorbo sa mga tao sa paligid. Pero parang wala siyang naririnig. Paulit-ulit siyang sumisigaw, gusto kong kumain ng cake. Gusto kong kumain ng cake. Mamamatay na ako sa gutom. Todo iyak talaga siya. Kita ko pa sa bukang bibig niya. Ang namumulang loob ng lalamunan niya. Tahimik kong sinuot ang earphones. Nilakasan ko ang volume ng cellphone. Tahimik ang mundo ng kaunti. Nakita iyon ng lola ng bata. Sinabihan niya akong wala kang modo. 2 pirasong cake lang naman. Ibigay mo na lang, tapos na ang usapan. Pwede mo pa ring ay pang regalo ang matitira. Isa pa, ang dami mong binili. Ano bang masama kung kulang ng 1 kahon? Nagpanggap akong walang naririnig. Nagpatuloy lang akong tumingin sa cellphone. Nang makita ng lola na hindi niya ako mapasunod, yumuko na lang siya at inalo ang bata. Kuripot lang talaga ang taong iyon. Hindi ka binigyan, magpipilit ka pa ba? Walang alam sa mundo. Pagbaba natin ng tren, bibilhan ka ni lola ng eksaktong kapareho. Papasagot pa sana ako. May biglang nagsalitang babae sa itaas, gutom ang bata, diba? May biskwit ako dito. Bigay mo na sa kanya at kainin niya. Inabot niya pababa ang isang supot ng scallion oil na biskwit. Ang tono ng boses ay banayad na parang may simoy ng hangin. Sa wakas ay nasiyahan ang lola ng bata. Tingnan mo kung gaano siya kagalanta. Ikaw ni kaunting pagkain ayaw mo pang ibigay. Talagang pera lang ang iniisip mo. Umisi ako, malamig, wala bang kainan sa berdeng tren na ito? Kung gusto mong kumain, bakit hindi ka bumili? Kung ang anak mo ay mahilig manghingi, iminumungkahi kong dalhin mo siya sa overpass para manghingi. Baka mas marami pa siyang makuha. Bago pa magalit ang lola ng bata, bumaba na ang babaeng nasa itaas ko. Naaalala ko siya. Siya ang sumakay lang sa nakaraang estasyon. Hindi niya alam kung anong klaseng tao ang pamilyang ito. Ngayon ang babaeng may biskwit ay mapanuring nakatingin sa akin. Sabi niya, Ginoo, bakit ka pa nakikipagtalo sa isang bata? Kaunting merienda lang naman. Ibigay mo na lang. Inaikit ko ng bahagya ang mga mata ko. Itong babaeng may biskwit, siguradong iniisip niyang gumawa siya ng napakatuwid na bagay. Masyado ring nasiyahan ang lola ng bata.
Sa tingin ko sa liit ng isip niya. Sigurado ring isa siyang binata. Walang magkakagusto at habang buhay na hindi makakapag-asawa. Hindi ako sumagot. Nang makita ng babaeng may biskwit na tahimik ako. Hinaplos niya ang ulo ng bata, ayos lang. Kumain ka kung kulang. Mayroon pa si ate. Hindi siya pinansin ng batang lalaki. Hindi rin nagpasalamat. Dinakma ang biskwit at isinubo. Napuno ng mamantikang ngumo ang bibig. Bahagyang kumunat ang noo ng babaeng may biskwit. Ngunit tila para mapanatili ang kanyang imahe. Wala siyang sinabi kahit ano. Tahimik ko lang pinanood ang batang ito. Simula nang sumakay sa tren. Wala pa siyang nakain na maayos na pagkain. At sa edad na 4 o 5 madaling sumakit ang tiyan. Kumain pa siya ng isang buong kahon ng mamantikang scallion biscuit. Kapag uminom pa ng malamig na tubig, siguradong magtatae yan sa gabi. Ganito kamahal ng lola ang bata. Kapag nagtatae talaga tiyak magwawala. Kung hindi manghingi ng 3 o 5,000. Baka hindi makaalis ang babaeng may biskwit. Umaasa na lang akong bumaba na agad ang babaeng may biskwit. Kung hindi siguradong may problema. Sayang. Parang gusto talaga ng langit na may mangyari sa pamilyang ito. Pagkalipas ng 3 oras ng biyahe, sa wakas suminto ang tren sa tanghali. Noong una akala ng lahat pansamantalang hinto lang. Hanggang sa tumunog ang anunsyo na may malakas na nyebe sa unahan. Maraming tren ang nakahinto at naghihintay ng daan. Tinatayang makakaalis makalipas ang 6 na oras. Hinihiling ang pasensya ng lahat. Pagkarinig nito, nagreklamo ang lahat, ngunit hanggang sa Gamabi, hindi pa rin umaandar ang tren. Napansin ng lahat na may mali. Ano na ang nangyayari? Bakit hindi pa rin umaalis? Lampas 6 na oras na diba? Oo nga, hanggang kailan tayo maghihintay? Niloloko ba nila tayo? Napansin nyo bang parang hindi na mainit ang heater? Baka nauubusan na ng gasolina. Kumalat ang iba-ibang hula. May kaba na ang lahat. At hanggang ngayon wala pa tayong nakakain. Sadyang pinahinto ba ninyo ang tren? Para pilitin kaming gumastos sa pagkain. Nagpapaliwanag ang konduktor na halatang balisa. Huwag po kayong mag-alala. Kapag pwede nang yumandar, aalis kami agad. Lahat ng kakulangan ay pupunan sa susunod na istasyon. Tungkol naman sa pagkain, huwag kayong mag-alala. Mamaya ay mamimagi kami ng libreng pack meal. May mga nagduda, libre talaga, may sapat ba kayong pagkain? Oo nga, narinig ko, para hindi masayang ang pagkain. Hindi raw nagdadala ng sobrang pagkain sa tren. Mga 70 hanggang 80% lang ng pasahero. Siguradong may hindi makakakuha, may biglang sumigaw. Ano pa hinihintay? Bilisan na sa dining car at mag-agawan. Biglang nagkagulo ang mga tao. Sabay-sabay na sumugod sa dining car. Takot na mahuli. Baka pati mani ay wala nang makuha. Nang makita ko ang eksenang iyon, napahigop ako ng laway. Pero mag-isa lang ako. At ang pamilyang nasa tapat ay nakamasid. Sigurado akong sa oras na umalis ako rito, walang pag-aalinlangan nilang hahatiin ang lahat ng pagkain ko. At sa ngayon magulo na talaga sa dining car. Kahit pumunta pa roon, wala rin akong mapapala. Nang makita nilang hindi pa rin ako umaalis, ngumiti ang lola at tinawag ang mga magulang ng bata para pumunta sa dining car at kumuha ng pagkain. Lumipas ang kalahating oras, saka pa lang sila bumalik na may dalang maraming pack meal, mga merienda, inumin at instant noodles. Apo, halika, may inagaw na pack meal si lola para sa'yo, may karne pa. Tinitigan ng batang lalaki ang pack meal. Sa ibabaw ay magkakahalong kanin at ulam. Ang tinatawag na karne ay ilang pirasong may itim at maliliit na diced meat lang. Sa itsura pa lang hindi na masarap. Ayaw na ayaw talaga ng batang lalaki. Ayoko. Gusto kong kumain ng instant noodles. Walang magawa ang lola, kaya napilitan siyang magtimpla. Halos naubos na ang mainit na tubig. Hindi man lang mainit ang tubig ng noodles. Hanggang sa hindi na makapaghintay ang bata at binuksan ang noodles. Sumalok siya ng isang tinidor at isinubo. Pagkatapos ay biglang idinura. Tay ang tigas ng noodles na ito. Tinapak ng tatay niya ang ulo niya. Kailangan mo ring kainin. Ang arte mo sa pagkain. Ayaw mo ng pack meal. Ayaw mo rin ng noodles. Kung ganoon wala nang makakain para sa'yo sa tren. Ngumuso ang bata. Parang hindi siya naglakas loob sumagot sa tatay niya. Napilitan siyang kumain ng 2 o 3 subo. Pagkatapos ay niyakap ang inagaw na malamig na cola. At tuloy-tuloy na ibinuhos sa bibig. Tahimik ko siyang pinanood. Sa paraan ng pagkain niya. Siguradong magtatae siya ngayong gabi. Pagsapit ng madaling araw, talagang sumakit ang tiyan ng bata. Habang umiiyak at sumisigaw siya. Habang tumatakbo papunta sa banyo. Maraming tao ang nagising. Bantayan ninyo ang bata. Gabi na, ang ingay-ingay pa. Hindi ba ninyo nakikitang natutulog ang lahat? Grabe, kakatulog ko lang, gin icing na naman ako. Paano pa ako makakatulog? Hindi man lang humingi ng paumanhin ang lola ng bata. Sa halip ay mayabang pang nagsabing may sakit ang bata. Ano naman kung maingay? Wala ba kayong inalagaan na bata sa bahay? Hindi ba nagkakasakit ang mga bata? O sinasabi mong hindi kayo magkakaanak kailanman? Sa sandaling marinig ang boses ng lola ng bata,
Alam nilang mahirap siyang pakitunguhan. Kaya tumahimik na lang ang lahat. Sa loob lamang ng 2 oras, mahigit 10 beses siyang nagbanyo. Sa sobrang sakit ay iyak ng iyak. Hindi lang siya nanghihina sa pagtatae. Namumutla rin ang labi niya sa lamig. Hanggang sa maubos ang lahat ng dalang papel ng pamilya. Wala na silang nagawa kundi ihiga ang bata sa lababo. At hugasan ng puwit ng malamig na tubig. Sa lamig at biglang iritasyon. Mas lalo pang lumala ang pagtatae ng bata. Nang magbukang liwayway na, bitak-bitak na ang labi ng bata. Maitim ang ilalim ng mga mata. Walang sigla ang tingin. Mahinang ungol na lang ang nagagawa. Hindi na makabuo ng isang buong pangungusap. Nagmadaling hanapin ng lola ng bata ang konduktor. Nagtatay ang apo ko. Halos mamatay na sa pagtatae. Mga patay ba kayo? Hindi ninyo ba kayang asikasuhin ito? Tumawag kayo agad ng sasakyan at dalhin ang bata sa ospital. Pero makapalan niebe sa labas. Hindi makapasok ang sasakyan. Napakanatural ng tono ng lola ng bata. E di mag-ayos kayo ng helicopter. Napatulala ang konduktor bundok ito. Mababa ang visibility. Madaling bumagsak ang helicopter. Hindi maaari. Nataranta ang lola ganito na ang apo ko. Hindi mo naman pwedeng pabayaan siyang mamatay. Kahit mahulog kailangan ninyong tawagin sila. Talagang wala na sa lugar ang ginagawa niya. Patuloy pa rin siyang sumisigaw. Ngunit ang batang lalaki sa tabi ay biglang pumikit. Direktang nawalan ng malay sa kama. Biglang gumuho ang lola ng bata. Paglingon niya ay nakita niya ako. Naglalagablab ang galit sa kanyang mga mata.